Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Josimir. Napakaraming kwentong aswang ang naririnig natin sa iba't ibang platform. Ibig sabihin, marami ding aswang, di ba? Pero nasa magkakaibang panahon nga lang. At ang malamang doon, yung iba wala na sa ngayon. May mga pumalit, may mga hindi na, o hindi na talaga natuloy ang angkan. Magpa ganun pa man, naniniwala ako doon. Kaya nga ako napasulat eh. Hindi ko talaga inaasahan na nasa loob pa ito mismo ng pamilya namin. May isang aswang na siyang dati pang alam ng angkan namin noon. Noon ko palang itong natuklasan ng ako na mismo ang nakasaksi. Kamakailan lang, taong 2001. Taon kung hindi ako nagkakamali ang pagbagsak ng dalawang toreng naglalakihan sa Estados Unidos. Inaasahan noon na magkakaroon ng malawakang giyera at naghahanda ang lahat. Nasa 16 na taong gulang ako noon. Tapos na ako ng high school nito. Naroroon ako lagi nakatambay sa bahay ng abuelo ko sa may bukid ng Calatrava. Sabi kasi ng mga magulang ko na ako muna ang pumuslit doon, bunsod na may kapatid silang lalaki na may Down syndrome. Matanda na kasi si Lola para alagaan ito. Bale, kapatid ito ni tatay at pinakabunso. Maliksi ito sa kabila ng kapansanan. Kumakain, naglalakad, at may ugaling bata nga lang. Parang ang paslit ito kung ituring ni Lola eh. Mabait naman. Hindi ito wild o hindi nagwawala. Pero hindi nga lang makausap ng maayos, gawa ng tatawa-tawa ito tapos maglalarong mag-isa. Tawagin na lamang natin si Lola na Lola Juanita. Habang itong kapatid nila tatay na bunso na may Down syndrome, si Tio Jik. Ang ipinagtataka ko lang, minsan ay wala ito sa bahay, lalo na kapag sumasapit ang gabi. Nagtatanong naman ako kay Lola Juanita kung nasaan ito. Ang sabi naman noon ay baka nasa silong lang. Doon kasi ito tumatambay kapag naiinitan. Desente ang suot minsan kapag umuwi na para bang dumalaw ng ligaw. Wala lang yun sa akin, gawa ng bumabalik naman ito. At baka yun na rin yung nakasanayan niya. Sino ba naman ako para guluhin yung nakasanayan niya gayong ngayon lang nila ako nakasama ng ganoon katagal, di ba? Itong bahay ng lola namin ay lumang klase na Pinoy ancestral house. Kagaya ng ibang nasa kwento nyo ay nakaangat ng lampas tawang sahig tapos malapad. 3 ang silid nito sa maitaas. May salang malawak at naroroon ang kusina at tabuhab. May beranda din. Ang makikita sa paligid, mga niyog at saging. Pinagmamay-ari ito ng angkan namin. At dahil doon ay hindi na kaila na malayo talaga ang kapitbahay. Malayo din ito sa kalsada. Mga kalahating oras ang lakaran bago pa makarating doon. Ang kinagandahan nga lang dito sa lugar na ito, malamig at talagang payapa. Itong si Lola ay lihim na milyonarya. Maraming pera sa bangko. At nung nabubuhay pa si Lolo nang maipon ito, may tubuan kasi na masagana talaga sa tanim. Ngayong wala na si Lolo, naging malawak na damuhan na lamang ito at kasagingan. Ano bang tawag doon sa kapag nag-deposit ka at lumalaki ang halaga? Di ko na alam pero ayun nga. Minsan ay nasasama na rin ako ng lola sa Bacolod. Naroroon yung bangko. Nag-withdraw doon. Kasama namin si Tio Jik. Naisipin mong walang kapansanan gawa ng matino ito kapag sinasama. Hindi nga lang palakibo. Ngisi lang ng ngisi. Hanggang sa may nangyari sa lugar. Biglang umugong ang balitang may aswang umano na nananalasa. Natakot ang mga tao noon. Napakaaga ng matulog. Pagsapit ng hapon ay wala ka nang makikita mga batang naglalaro sa lugar. Yung galing eskwelahan,
Pagkapasok ng bahay, hindi na lumalabas pa. May mga nawawalang hayop noon. Natatagpuan ang hayupang ito na binalahura ang katawan. Walang puso, walang dugo. Lasog-lasog pa. Ito ang dahilan na natakot ang mga tao sa paniniwalang aswang nga ang pumatay sa mga hayop na yon. May pagkakataon pa na may nangbagat. Mabuti na lang at nakatakbo. Dahil kung hindi pa umano, patay umano ang mga yon. Kasabay naman ito ang pagsakay ng mga kawatan na para bang sinasamantala ang pagkakataon. Kung may namamataang hayop na animoy kinain ng aswang, may mga hayop ding natagpuan sa isang lugar na kinarne lang. May mga itak pang naiwan kung minsan. Sa madaling salita, nakisali yung mga tao noon. Pero ayon kay Lola Juanita, wala umanong aswang. Lahat ng mga pangyari, kagagawan lamang umano ito ng mga kawatan. Nagiiwan ng mga labi ng hayop na aakalaing aswang ang kumain, pero tao lang daw. Panakot lamang ito para hindi maglalalabas sa mga residente. Hapon sa puntong ito, nasa beranda ako. Nakatanaw sa mga taong nagkukumpulan sa malayo. Hindi ko alam kung saan galing si Lola. Basta't pagkapanhik ko nito sa hagdan, yun ang sinabi niya sa akin. Paano niyo nalaman Nakita niyo na po ba yung kawatan? Tanong ko. Umiling si Lola. May ibang nakakita at siya lang ang sinabihan. Nagtanong ako sa kung sino ang nakakita nun. Hindi na importanteng malaman mo yon, apo. Basta walang nawawala sa mga hayupan ko, ayos na yon. Maliban na lang kapag pinakailaman nila pati ang pagmamay-ari ko. Bakit Anong gagawin niyo? Ididemanda niyo po ba? Hindi. Hindi ko ididemanda yung mga walang kwenta mga taong yan. Basta mayari talaga. Kung hindi mamamatay mababaliw sa takot. Napasimangot ako noon. Paano ba kasi itong si Lola? Hindi naman ganun magsalita yun Ni isang beses ay hindi ko nakitang nanglilisik ang mga mata habang nagsasalita. Doon lang. Pumasok ito sa loob. Hinahapuhap niya ang ulo ni Tio Jik. Ngumingisi naman si Tio habang tumatango. Napaka-weirdo. Unang beses ko ring makita si Tio Jik na naglalambing kay Lola. Kinagabihan, maaga akong pinatulog ng Lola Juanita. Pero hindi ako makatulog nun. Naroroon sa isip ko ang mga sinasabi niya. Kanina'y nababagabag ako ng husto. Tingin ko'y may kakaibang mangyari. Hindi sa labas ng bahay, kundi sa loob. Mantakin niyong ganun lang kasimple magbanta ng Lola Juanita sa mga pasaway. Hindi nga natakot kung ilan ang mga ito Lahat ng pinto sa 3 silid sa may itaas. Kortina lang ang tabon. Nasa may likuran ako banda, nakatapat sa kusina. Nakikita ko si Lolo na kinuha ang malaking takip ng kaldero. Nilagay sa may lamesa. May hawak din itong malaking sandok. Napatanong ako kung ano yon. Yan yung gagamitin niya. Naalala ko tuloy mga napapanood ko sa VHS na lumang gera nun. Kalasag at espada. Pero kay Lola takip ng kaldero at malaking sandok Naisip ko na baka may sakit na sa utak tong Lola ko Nung lumalim ng gabi, hindi pa rin ako nakakatulog. Minabuti ko nga noong doon na lamang sa sala humiga Nagdala ako ng musketero. Banig, unan at kumot. Si Lola ay nagtanong kung bakit lumipat ako. Kako naman hindi ako makatulog sa silid. Pero ang totoo, mas gusto ko nung masilayan si Lola. Etong si Tio ay naroroon sa may beranda. Nakahiga lang. Tulog na ito. Payapa ang mukha nito tingnan. Animoy ang himbing ng pagkakatulog nun. Mga 1 oras ang nakalipas, mapapaidlip na sana ako dahil nakakaramdam na ako ng antok nun. Pero bigla namang tumayo ang Lola at sumilip sa may bintana. Yun bang parang agresibo siya. Galit pa yung mukha nito tapos dali-daling kinuha ang takip ng kaldero at malaking sandok nun.
Kinalembang niya yon. 3 beses. Sa bawat pagpukpok, mga ilang segundo pa ang sunod ng pukpok nun. Nakatitig siya kay Tio Jik. Ganoon na lamang ang pagkawindang ko noon ang tumunog na ang 3 kalembang. Dahil itong si Tio Jik, tumindig ng maayos at kitang-kita ko ang mga matang nanlilisik. Hindi lamang ito ang nagpagulat sa akin. Papangit ang itsura ni Tio noon. Pinagpawisan ako noon sa takot. Hindi na ito tao. Nakatitig ito kay Lola. Kinalembang na naman ni Lola ng 3 beses ang takip at nagduro sa kung anong direksyon yon. Walang ano-anong tumalon si Tio sa beranda. Hindi man lang tumuntong sa may railings. Para bang nag-dive lamang ito sa dagat at nakauna pang ulo. Hindi ako nakaatim nun. Pumangon na ako at lumapit kay Lola. Tila nagulat pa ito nang bumungad na ako. At ang sabi noon ay wag daw ako maingay. Kako, anong nangyayari kay Tito Jik? Aswang siya po at nakadepende ang sumpong niya sa pagdikta ko. Ginawan ko ng sumpa dahil may kapansanan siya. Kapag hindi ko ginawa ay araw-araw siyang susumpungin at mananalasa. Kalembang ng takip na itong pupukaw. Hindi mo alam, apo, na isa akong albularya. Totoo po ba yan, La? Si Tio Aswang? Nakakatakot po siya. Sa lahat ng anak ko ay siya lang ang nagmana sa lolo mo. Siya din ang dahilan kung bakit namatay ang lolo mo dahil noong unang sumpong niyan, inawat ni lolo mo pero hindi maawat-awat. Hindi naman sinaktan ng lolo pero may sakit na ito sa puso. Inatake. Huli na ang lahat ng magawan ko ng sumpa. Hindi na maibabalik ang buhay ng lolo mo. Alam ito ng mga kapatid ng tatay mo at ng tatay mo. Pero kumpiyansa ito dahil nga silyado itong si tito mo. Ako lang ang nakakapukaw sa pagiging aswang niya. Bakit sinumpong siya ngayon, La? Bakit mo ginawang aswang? Narinig mo naman ang mga sinabi ko, di ba? Kapag ang pinagmamay-ari ko ng pinakialaman, mayayari talaga sa akin. Kapag tinawag ko na ang Tio Jik mo, huwag kang lilika ng hingay, ha? Mamaya tatawagin ko yan. Yari na ring aswang din umano ang dahilan kung bakit nawawalan ng hayop imbis na mga kawatan. Aswang din ang gagamitin ko para patayin yung mga yan. Diyos ko, Lola. Aswang pala talaga siya. Madaling araw, si Lola Juanita ay bumaba ng bahay. Sumilip ako noon sa may silong. May siwang naman ang sahig. Patid kong patungo sa silong ang lola gawa ng nagkaroon ng banaag ang ilalim ng bahay. May dalang gasera si Lola. Umupo ito sa mga ritaso ng kahoy na nakatumpok. Bitbit din ng Lola Juanita ang takip ng kaldero. Napapamura ako nun. Naaalala ko ang kwentong sigbing dati na tinatawag ang mga sigbin sa pamamagitan lamang ng takip ng kaldero. Tapos pinapakain. Parang ganoon lang ang konsepto. Noong kinalembang na ng lola ng 3 beses, nagtayuan na naman ang balahibo ko. Kitang-kita ko ang aswang na gumagapang sa lupa na parang gagambang bago palang natagpuan. Parang robot. Tapos kinausap ni Lola gamit ang mga katagang hindi ko maintindihan. Galit na galit ang aswang. Para bang susunggaban si Lola. Pero maya-maya lang ay para itong pusang bumirig at mabilis na nag-anyong tao nun. Rektang tulog yun nung sabakan ng Lola Juanita. Hindi umalis si Lola sa silong. Ako naman ay nakatulog na lamang sa kakasilip. Kinabukasan, naroroon na sa beranda si Tio. Eto na naman, nakikita ko itong naglalaro. Tawa ng tawa. Tinitigan ko itong maigi. Hindi ako takot pero kapag naaalala ko ang pagkatao niya, kinikilabutan ako. Tinawag ako ng lola na mag-agahan na.
May tinapay, puto at tsokolate daw sa lamesa. Kumain ako at habang nangyayari yon ay nakarinig ako ng sigawan sa labas. Sa malayo galing ang sigawang yon. Napatigil ako ng kainon, bitbit ko ang tasa ng tsokolate tapos sumilip sa bintana. Mga 1 ektarya ang layo sa labas ng lupain ng lola. May mga taong tumatakbo. Baka gusto mong makita kung anong pinagkakaguluhan, apo. Puntahan mo. Ano po bang nangyari dun, la? Ang tugon lamang ni lola, puntahan ko na lang daw. Hindi na ako nagsasalita. Ininom ko ang tsokolate tapos nagkumahog pababa ng bahay. Nagtatatakbo ako sa sakahan namin nun. Hanggang sa makarating dito sa may mga taong nagkakagulo. Saksing buhay ako, Sir Seth. Merong patay. Katabi pa nito ang kambing na buhay. Hawak ng taong yun ang tali ng kambing. Pero patay na talaga yung tao. Lalaking matanda at para bang sinakal ito. May latay ang leeg niya. Pero butas ang dibdib. Kitang-kita ko na para bang binaklas ang dibdib nun. Ang naririnig ko sa mga tao ay aswang ang pumatay. Pero biglang may nagsalita doon na ang kambing daw ay pinagmamay-ari niya. Baka daw ninakaw ito. Tapos inaswang itong taong to. Kaya daw pala nagwawawala ang aso nila gawa ng may magnanakaw pala. Pero bakit daw pinatay ng aswang? Sa pagkakaalam nga ng karamihan, aswang ang nagnanakaw ng mga hayop nila noon. Naguguluhan ng mga tao doon. Ako naman ay nagsawalang kibo na lang. Alam ko kasyang nangyari. At kung tama ako, ito na ang pinatay ng tiyuhin ko noon. Umuwi ako at sinabi ko kay Lola ang nasilayan ko. Isa lang yung nadali ni Jake. 6 ang magnanakaw, apo. At ang magnanakaw na yon, yun bang nakita mo? Pugante. 2 pugante sa grupo. Ang isa'y patay na. Natangay ang baka natin. Tingnan mo, wala na yung malaking baka. Inuna ni Jake yung naroroon sa malayo pero siyempre hindi ko hahayaan ang mga yon. Iisa-isahin ko sila. Wika ng lola. Kaagad ko namang sinipat ang baka doon sa may niyugan. Wala na nga yung malaki. 2 na lang ang natira. Tapos ilang mga kambing at tila nagpulasan pa mga ito gawa ng magkakalayo. Hanggang sa may dumalaw sa amin. Lalaking pangalanan nating Dante. Kapitbahay lang. Nagtanong sa kung nawalan ba kami ng hayop. Sabi naman ng lola, isang baka ang kinuha at hindi daw namalayan kaagad. Kung ganun marami palang magnanakaw, no? Yung isa po aling Juanita pinatay ata ng aswang yun kasi hindi maitsura. Wala namang nakakakilala dun. Ganun ba? Ay mabuti nga sa kanila. Yung mga hayop na alaga ko dito ililigpit ko mamaya. Baka bumalik eh. Bakit may aswang ano? Hindi kita 2 talagang salarin? Yung mga kawatan at aswang na nag-aagawan sila sa mga hayupan? Nako, hindi ko masasagot yan, Aling Juanita. Nasa malayo naman kasi ang balitang may aswang eh. Sa Salvador yun. Alam mo naman siguro yun. Pero dati pa yun eh. O siya po, sige, alis na ako ah. Hihikayatin ko lang yung mga tao na maging agresibo. Magronda sa gabi. Umalis yung Dante. Ako noon ay napapatulala na lamang. Ipinaligpit sa akin ni Lola ang mga alagang hayop niya. Kasama ko yung saop ng Lola na si Mang Tibangkol. Manananggot ito sa niyugan. Kunwari wala akong alam. Nagtatanong ako dito kay Mang Tibangkol kung nakakita na ba ng aswang nun. Hindi ito kaagad kumibo. Ngumiti at tumitig sa bahay ng Lola. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Tila ba ay bang ibig sabihin ng titig na ito sa bahay? Hanggang sa lumapit sa akin si Mang Tibangkol at nagwika ng, "Yang lola mo, may alagang aswang yan. Hindi mo ba alam? Yang tiyo mo aswang yan. Nakita ko na isang beses yan, lalo na noong namatay ang lolo mo. Ako lang ang nakakaalam. Sabi ng lola mo eh. Natatakot ako kapag pinagsabi ko eh.
Kesa naman mag-astang kung sino may nabuti kong mamuhay na lang sa lupain. Malaki din kasi na itulong niyang lola mo sa pamilya ko. Huwag naman po kayo magbiro ng ganyan. Tinatakot niya naman ako Kitang may namatay na nga na inaswang daw Biro lang yun. Huwag ka maniwala sa akin Joke lang yun, iho. Ako nang bahala dito. Umuwi ka na lang kasi nga ang init na Umuwi ako noon. Pero kumbinsido ako at hindi nagbibiro itong si Mang Tibangkol patungkol sa sinabi niya. Bakit siya nakarating sa lolo ko, di ba? Sa makatuwid may alam ito at pinagkakatiwalaan ng lola sa bagay na yon. Maraming araw ang lumipas. Ganoon pa rin ang mga tao. Maagang natutulog pero may iba ng kumpiyansa. May mga tangkil itong itak tapos gumagala sa gabi. Yun na siguro yung mga hinimok ni Dante. Nagraronda sila gabi-gabi pero wala naman nang nangyari. Si Lola nga hindi ko na nakitang galit Parang nagbalik sa normal patawa-tawa. Tapos napakakulit pa. Kaya nga hindi talaga ako nabuburyong sa bahay na yon. Binibigyan pa ako ng pera tapos kung ano-ano naman yung binibili ko sa bayan. Mga pagkain, mga damit, tapos tambay sa mga pasilidad na malalamig. Uuwi ako sa hapon na may dalang pasalubong. Walang palya ito sa loob ng 1 linggo. Pinapagala talaga ako ni Lola. Pero may bilin ito. Kapag may mga pasaway daw akong namataan, sabihan kagad sila. Siyempre alam ko rin gagawin ni Lola. Ipapatugis niya ito kay Tio Jik, na parang bata lang itong naglalaro doon sa beranda. Ganoon pa rin si Tio Jik. Nawawala-wala minsan lalo na sa gabi. Pero nakikita ko na ito. Nasa likod lang ng bahay. Nakapatong sa lumang pugon at nakatingala palagi. Nakatitig ito sa buwan. Tinanong ko si Lola patungkol dito at doon nalaman ko ang dahilan. Ayon kasi kay Lola Juanita, tinatawag ng sumpong si Tio. Kaya para umano itong baliw na laging nasa likod ng bahay at nakatungtong sa pugon. Nakatingala sa buwan. Pero hindi umano magiging aswang ito dahil sa sumpang inilagay niya kay Tio. Maliban na lamang kung si Lola na mismo ang magdidikta. Dahil magiging aswang talaga si Tio ng walang ano-ano. Kahit pa hindi kabilugan ng buwan, magiging aswang yon. At kautusan niya ang masusunod. Kung anong sasabihin sa wikang Latin, susundin ni Tio. Ibang-iba talaga yung kwentong ito kumpara sa mga kwentong naririnig ko. Napakakomplikado isipin. Hawak ni Lola ang lahat kumbaga. Parang mangkukulam Malakas ang kutob ko nga noong hindi albularya itong si Lola. Mangkukulam na nakatagpo ng aswang na si Lolo at naging sila. Na nabiyayaan ng mga anak at isang naging aswang. Maraming araw ang lumipas. Linggo. Hanggang sa umabot ng buwan. Bumalik na naman ang nakawan. At sa mga puntong ito ay nanloloob na ng bahay. Sa kabilang nayon ito nangyari. 2 beses ang pagnanakaw. Wala namang pinatay pero nakakaawa yung pamilyang nanakawan Hikaos na nga, ninakawan pa. Doon ako kinausap ni Lola. Ang sabi nito sa akin ay puntahan ko daw ang lugar. Alamin kung sino ang mga kawatan. Kako paano ko malalaman yun hindi nga natukoy ng mga ninakawan Isasama mo yung tiyo mo. Isama mo. Alam niyang gagawin. Di ba nga kapag sinasama natin siya matino siya tingnan? Ano pong gagawin niya dun Ay basta, isama mo. Sige na ngayon Nakabihis na yung si tiyo mo, Jik. Hindi na lang ako nagsalita nun. Pangising-ngisi si Tio at kumakandirit pa ito. Alog ng alog ang bahay. Malaking tao kasi ito. Inakbayan pa ako nito. Katulad lang ng dati kapag ginagala ay inaakbayan ako noon. Wala akong nagawa kundi gawin na lamang ang ipinapagawa ni Lola. Napakainit pa nun, tanghali Naglakad kahit malayo. Wala namang reklamo si Tio.
Hanggang sa ganoon na lamang ang pagkawindang ko nang magsalita ang tiyo ko. Ang tono pa ng boses parang walang kapansanan. Huminto ito tapos napahinto ako at titig sa mukha niya. Pamangkin, alam ko naman yung nangyayari sa akin eh. Aswang ako at dahil dito nawawala yung sakit ko. Noong maging ganap na ako, doon ko palang ramdam ang realidad. Pero hindi ako nagpapahalata. Yung pagiging ganap ko, yun na yung panahong inatake si tatay. Yung lolo mo. Pero matino na ako noon. Wala naman talagang sumpa sa katawan ko. Pwede kong gawin ang gusto ko. Pero si nanay, albularya eh. Respeto na lang to sa akin. Nilagyan niya daw ako ng sumpa. Gusto kong manatiling parang may kapansanan. Nagkukunwari lang ako. Maraming beses na akong sinumpong ng hindi dahil dyan sa kalembang ni nanay. Naku, nakakaloko yun si nanay. Ginagawa pa akong utu-uto. Alam nga to ng tatay mo eh. Sabi ng tatay mo, sakyan ko na lang daw. Maging yung ibang mga kapatid ko. Alam nila. Yung kinagandahan lang sa pagiging aswang ko, hindi ako hayok sa laman. Kaya nga malaki yung tiwala ng mga kapatid ko sa akin eh. Ikaw, natutuwa akong pagmasdan mo ako sa ganitong kalagayan. Napanganga ako noon. Sabi ko sa sarili ko, nananaginip ba ako? Ilang araw na akong nakabantay kay tiyo. 4 na buwan na. Ganoon siya at hindi ko narinig minsan na nagsalita ng gaya ng narinig ko sa mga sandaling ito. Sabi ko, siya nga ba ito? Wika naman ng tiyo ay siya yon. Tumatawa pa. Minsan kapag napapagala daw siya sa gabi, naghahanap daw siya ng chick sa bayan. Kung mapapansin ko daw na disente ang kanyang kasuotan ay yun na yun. Pero kadalasan, namamataan ko daw siya kasi nga lantad naman yung kati ng sumpong niya. Pero hindi daw siya nag-aanyong aswang. Nakatitig lamang daw siya sa buwan. Baka kasi magtaka ang lola Juanita. Lalo't alam na alam nito ang mga ginagawa niya. Baka manibago. Huwag ka naman ganyang tiyo. Talaga bang matino ka? Di ba may sakit ka? Dati yun. Alam ko, Josimier, maluwag na sa pakiramdam ko at kahit papano, nasabi ko na din yung sekreto ko. Pero sa'yo lang to ah. Kukutusan talaga kita kapag ipagsabi mo. Lahat ng sakit, malubaman o hindi, napapagaling kapag naging aswang. Maliban na lang siguro kapag tumanda na kasi nga kung ano yung awit ng katawan kapag tumatanda hindi naman napipigilan ng aswang yun eh. Katulad na lang ng lolo mo, inatake, di ba? Matalido talaga tong si Nanay Juanita. Alam niya malakas yung pakiramdam ko, kaya niya ako pinasama sa'yo. Binulungan ako ng orasyon nun kanina eh. Kautusan pero hindi niya alam. Alam ko din yung nangyari. Sinasakyan ko lang yan kasabay ng pagkukunwaring ganun pa din ako. Natutuwa siya eh. Kasi nga sa pagkakalam niya napakagaling niya ng albularyo. Biro mo na uutusan niya ako no? Kahit pwede ko namang gawin yung gusto ko. Langhiya ka tiyo. Lagot ka kapag nalaman ng lola to. Kaya nga wag mong ipagsabi. O tara na. Tapusin na natin itong pamiwirisyo ng mga kawatan na yan. Inuna ko yung matanda kasi yun naman yung pasimuno eh. Kala ko kapag wala na yun, hindi na sila magnanakaw pa. Aba lumala. Yari talaga sa akin yan. Nabalot ako nun ng pagkamangha. Lilinawin ko lang. Hindi ko sinabi ng maaga itong malaking twist na ito. Kumaga gusto ko kasi kayong dalin sa kung ano talagang diwa ko nun habang nasa pangyari. Kung magugulat ako, dapat magulat din kayo, di ba? Nakarating kami sa kabilang baryo. At dahil alam ko na ang lahat ngayon, para bang naging kampante na rin ang tiyo. Gumagala ito mag-isa. Sa kakahuyan, babalik at sasabihing wag akong aalis sa kinatatayuan ko. Hinayaan ko lang talaga. Hanggang sa noong magtatakip silim na, sinabi niyang tumambay ako doon sa may malapit sa eskwelahan. Antayin ko daw siya doon. Dadating siya, pero malalim na gabi na. Wag na lamang daw akong sasama gawa ng mahihirapan lamang siya noon. Tumango na lamang ako at ginawa yon. Nagmistula akong baliw sa may waiting shed ng eskwelahan. Kumakalampang sigmura ako. Gutom na ako eh. Tagal dumating ng tiyo. Inabot pa yun ng 10:00 ng gabi. Hikab ako ng higap. Inaantok na ginugutom.
Hanggang sa dumating na ito. Walang pang itaas. Ang damit niya ay nakasabit sa may balikat. Napakaraming dumi. Sasaglit daw kami sa may ilog bago pa umuwi kasi nga maliligo siya. Kako, dalian niya lang. Ayun, naligo tapos yung suot niya binalik niya. Nang makarating malapit sa bahay ay sinabihan ako ng tiyo na magkunwari lang. Walang ibang babanggitin sa lola kung hindi pinatay ng mga residente ang mga kawatan. Natuntun sa bahay kung saan ubos umano lahat ng mga yon. Sabi ko, siya bang pumatay? Ngumisi lamang ito. Basta pagkarating sa bahay ay sinunod ko naman ang mga mungkahi niya. Tapos itong si Tio balik sa dating karakas niya. Yung parang bata. Pwede talaga maging artista eh. Magaling pa kay Baron Geisler umakting. Si Lola na paniwala ako pero ang totoo, si Tio naman talagang pumatay. Nagtanong lamang si Lola kung bakit kami ginabi. Sabi ko naman nawawala si Tio eh. Hinahanap ko. Nakarating pa doon sa ilog. Naliligo, basa. Alam niyo Sir Seth, namatay na lamang si Lola ay wala pa ring alam sa kung ano talaga ang totoo. Nawala ng sakit ang Tio noon. Mula nang maging aswang ito. Doon pa lang naging matino noong mailibing na si Lola. Nagalit nga si tatay. Bakit daw hindi na lang sinabi kay Lola lahat bago namatay? Ay naman kay Tio, mababahala daw si Lola. Mas mabuti na umanong isipin na napapailalim ito sa sumpa ni Lola. Magpasa hanggang ngayon ay buhay pa ang Tio. Nasa Cebu ito, may asawa at mga anak. Napakagaling niya magkunwari. Matagal na panahon niyang inilalarawan ng sarili na may kapansanan. Pero ang totoo, gumaling na pala ito. Nawala ang sakit niya. Sakit ng isang normal na tao. Magmula noong unang sinumpong siya sa pagiging aswang.